Ngayong araw ay ito na nga yung huling araw na babanggitin ko ang Shosei Unlimited. Dahil tuluyan ko na nga i-close at tinatanggal ko na ang mga tarpaulin. Wala na talaga kasing pag-asa na mag-open pa sa ngayon, gawa na din ng panahon na tagbaha at tag-ulan din. Pero sa kagustuhan kong magnegosyo ay hindi ko to kinonsider. Pero at least sa mga pangyayaring ito ay marami talaga akong natutunan. Kaya yun yung magsisilbing daan sa susunod na pagbubukas ko ng negosyo para nang sa ganun ay hindi maulit sa ganitong punto. Bali pagligpit ko nga ng mga tarpaulin at payong ay pinasok ko nga muna sa kwarto ko. Sinunod ko na nga ligpitin ang mga lamesa at upuan. Kaya napakalaking impact ng pagsasara ng Shosei Unlimited ay dahil nga noon na nagbukas ako ng sari-sari store at ayan po yun. Nung panahon na sa Cubao ako'y nagtatrabaho ay nakapagpundar ako ng sari-sari store at sumunod naman itong bigasan. Kaya lang wala ring nangyari at hindi rin kumita. Kaya kahit ngayon ay pinanghihinaan ako ng loob, at least ngayon alam ko na yung gagawin kong susunod. Magtatrabaho na lang muna ako at hanggang sa makaipon ng mas maayos na pang negosyo ay tsaka ko ulit sisimulan yung pangarap ko. Unti-unti ko na nga rin nililigpit itong mga gamit at itatabi ko muna. Sinasabi ko kasi sa sarili ko na hindi dito magtatapos ito. Kumbaga open pa rin ako sa pagnenegosyo pero hindi siguro sa panahon ngayon. Alam ko bawat isa sa atin ay may mga pagsubok na pinagdadaanan. Ang kailangan lang talaga ay maging matatag ka. Kasi pag sumuko tayo sa hamon ng buhay ay parang sinuko na rin natin yung mga pangarap natin na gustong makamit. May napanood nga ako na bata na ini-interview ng isang nagbablog. Ang sabi nga nung nagbablog sa bata, hindi ka ba nahihirapan magtinda o napapagod? Ang sabi naman ng bata, bakit ako mapapagod? Pwede namang magpahinga. Kasi kapag gabi natulog ka, kinabukasan may lakas ka ulit. At yun yung naging motivation ko para mapatuloy. Kaya ngayon ay naghahanap na ako ulit ng trabaho para makapagsimula ulit ng panibago. Tinanggal ko na nga din pala yung ilaw sa likuran ng bahay namin na kinabit ko. At bala ko nga ito na ikakabit sa kusina para naman kapag nagluluto ako ay mas maliwanag na. Sinabayan pa na hindi na rin talaga gumagana itong induction cooker ko. At nang makabit ko na nga ang ilaw, ito na nga ang resulta. Napakaliwanag na, ang sarap na mag-cooking vlog. Ito na nga din yung itsura ng kwarto ko pagkatapos kong malinisan at maayusan. Guys, matanong ko lang, ano ba po pwedeng pandikit dito sa mga binili kong ilaw? Ginamitan ko na kasi ng double adhesive tape kaso wala talaga. Nalalaglag sila. So paano? Hanggang dito na lang muna itong video natin na to. Sana ay huwag kayong magsawa na manood sa akin at sumuporta. Yun lang guys, thank you for watching.